tayo in spirit sa holy fire, and then we need baptized in the water. Kailangan ang mga Kristiyano ay baptized sa water. Pero basahin po natin dito ang sinabi po ng ating Jesus Christ. Sabi po dito, the baptized of Jesus Christ 3:16. As soon as Jesus was baptized, he came up out of the water. Then heaven was opened to him, and he saw the Spirit of God coming down like a dove and lighting on him. Then a voice said from heaven, "This is my own dear Son, with whom I am pleased." Sabi dito, nag-manifest yung three, Father, Spirit, na nag-anyong kalapati, and then Jesus Christ na umahon sa tubig after na mabaptize po siya. Yung manifestation of Father God in heaven, and Jesus Christ the Son, and the Holy Spirit is nag-anyong kalapati. So nag-manifest po yung tatlo. So si Jesus Christ po ay binautismuhan. 30 years na po siya binautismuhan. So mga kapatid, ang teaching po sa bautismo, ang teaching po natin sa bautismo, since na tayo na born again in spirit, kailangan po natin mabautismuhan sa katotohanan. So, hindi po ito, mali po yung example pa lang, may tubig na, mali po yun. Ang tamang bautismo po ay ngayon, kapag nag-repent na tayo sa ating mga kasalanan, pinagsisihan natin yung ating mga kasalanan, tayo ay bautismohan na. Kailangan po, maraming Christian ngayon po ang kailangan mabautismuhan sa water. Kasi kaligtasan, mga kapatid, kaligtasan ang meron tayo. Yung mga 3:16 ay very memorable sa atin, mga 3:16. Ano ba ito? 3:16. John 3:16, 2 Timothy 3:16, and Matthew 3:16. Bali, napakahalaga dito ng, di ba? Napakahalaga po ng mga 3:16. Ayan, John 3:16, Matthew 3:16, Matthew 3:16, and then 1 Timothy 3:16. Ayan, napakahalaga ng mga 3:16. Kasi John 3:16, for that so loved the world that he gave his only begotten Son, and whosoever believe in him not perish, but have an everlasting life. So pasimula pa lang ito, when you accept Jesus being your Lord and Savior, dito ka na sa John 3:16. And then the Matthew 3:16 is, you need to be baptized in the water. Kailangan po talaga ito, highlight sa buhay natin, kasi hindi tayo matatawag ng Kristiyano, the likeness of Christ, kung hindi ka mabautismuhan sa 3:16 ng Mateo, kung di ka mabautismuhan. So, ang tanong, ang bautismo ba ay makakapagligtas? Hindi yan ang pinapunta out ng kaligtasan, kundi pag tinanggap mo si Jesus Christ being your Lord and Savior, ikaw ay naligtas na, sa John 3:16. Pero sa Matthew 3:16, kailangan mo po ang bautismo, ito ay fulfillment of being a Christian. Naging Kristiyano ka, kailangan mo sumunod sa bautismo. Ang bautismo. And then, sa John 3:16 kasi, sa 2 Timothy 3:16 kasi, ito po kasi ay dapat continue study the Word of God, continue na malalaman natin yung patuloy na teaching ni Jesus Christ. Kasi dito sabi sa 2 Timothy 3:16, all scripture is inspired by God, and teaching the truth, rebuking error, correcting false, and giving instruction for a right living. Sa pamamagitan naman nito ng 2 Timothy 3:16, magpo-continue ka hearing the Word of God, continue attend sa mga gatherings, attend sa mga fellowship gatherings, para dito ka matututo sa mga buhay bilang mga Kristiyano, mga pinanganak na sa katotohanan. So, magpapatuloy ka kasi we need to transform. But ang pagbabago natin is gradually transform. Hindi instant, brothers and sisters. Hindi instant. Kailangan lang magpatuloy ka kasi dito gradually nire-remove ni Lord yung ating mga dating tayo. Kasi kapag tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong sariling tagapagligtas, tinuturoan ka na niya dahan-dahan para tayo ay mabago. Kaya, brothers and sisters, ang pagbabago ay hindi kinatakutan. Ang pagbabago ay hindi inaatrasan. Bagkos, yung pagbabago na when you begin to let Jesus
into your life, pag nag-enter na si Lord Jesus sa buhay mo, makikita mo na yung amazing power. Hindi nakakapagsisi, no regrets kapag kay Jesus Christ na. Kasi si Jesus Christ, kapag pinapasok mo sa buhay mo, ang kanyang gagawin lagi sa buhay mo is good for you, mabuti. There's sometimes lang talaga some things in our lives na may i-remove lang talaga tayo na minsan we are used continue to living sa mga mali, nakakapanghinayang po. Pero minsan, kapag ginalaw mo na si Lord sa buhay mo na makapasok, may aalisin din po si Lord sa iyo. Ito yung mga dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay hindi nakakapagpatuloy sa mabuhay Kristiyano nila. Kasi ayaw nila na maalis yung mga dati nilang nakakasanayan buhay. Kaya nga talaga, masakit. Masakit talaga pag si Lord na ang nag-remove nito sa buhay natin. Kasi alam ni Lord na ito na yung ikakapahamak natin. Alam ni Lord na tinanggap mo na siya ang ating Lord Savior, siya ang ating Lord na nag-transform sa atin. Ayaw na ni Lord na maidikit pa yung buhay natin doon sa dati na siyang nagpapahamak sa atin. Kaya minsan hindi ka lang talaga magtataka na may mga bagay-bagay sa buhay natin na nawawala na pero ang sakit, naaalis na pero ang sakit, naaalis sa buhay natin na minsan pinakamahalaga sa buhay natin. Kasi yung pinakamahalaga sa buhay mo, kung yan naman ang nagsasadlak sa iyo upang mapahamak ka, aalisin ko talaga ni Lord. Yan. Kasi si Lord ay mahabagin. Si Lord ay grasya. Kaya po inalay niya na lang talaga ang kanyang buhay para tayo ay makaalis sa tiyak ng kapahamakan. Kaya mga kapatid, ito yung ating pagiging born again Christian. We will continue to hear the word of God. We will continue listen the word of God sa mga nangangarap ng katotohanan, ng truth. Sabi ni Lord Jesus Christ sa John 14:6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So, only Jesus lang talaga. Sa Kanya lang talaga natin matatagpuan talaga yung katotohanan at yung buhay. At siya talaga yung daan. No one comes to the Father except through me. Jesus said, sabi niya yun, hindi kayo makapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Dadaan po tayo kay Jesus Christ, the Son of the Living God. Siya po yung nag-iisa Panginoong Jesucristo, na siya po ang Savior, siya po ang bumaba dito, siya po ang nag-alay ng kanyang buhay, siya po ang nagtagas ng dugo, ang precious blood ng Jesus Christ na nagbugas sa ating mga kasalanan. That's why we have born again already. Born again. Kaya ito mga 3:16 na ito na napakahalaga sa buhay natin. John 3:16, Matthew 3:16, baptism, and then 2 Timothy 3:16, continue sa pamumuhay natin. Kasi ang salita ng Diyos is mabisa. At ito ay John 1:1, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito po yung Biblia, no other scripture can lay down to you accurate answers to all human questions regarding our salvation. Only the Bible, living the Bible. Sabi nga, ang Biblia talaga ito ang manual ng ating buhay. Lahat na tanong mo, lahat na agam-agam mo, lahat na nais mong sabihin, ano man ang mga gusto mo sa buhay mo, itatanong mo lang po sa Biblia kasi ang sasagot po dito, andito lahat ang mga laman ng ating buhay. Ito po ang Biblia. So, brothers and sisters in Christ, huwag kang matakot sa pagiging born again Christian. Ang pagiging born again Christian, kung meron mga pagbabago, even you are persecuted, lahat ng mga sasabihin sa iyo, kung gusto mo nang magbago, marami ng persecution, marami ng pumukutya sa iyo, marami ng bubuli-buli sa iyo kasi ay nagbago na yan, ay hindi na namin nagiging makasama yan, ay yan ay nagbago na yan, ay naku nagbaka-Diyos na yan, sige lang, okay lang, marinig ka man yan ng mga ganyan, okay lang, basta para kay Lord, basta para sa kaligtasan mo, go lang, huwag kang matakot sa mga nanungutya kasi walang tao, walang kaibigan, walang sinuman na pwedeng magligtas sa atin sa tiyak ng kapamakan, kundi si Jesus only. Kaya kahit kutyain ka ng kaibigan mo, kutyain ka ng mamahal mo sa buhay, even minsan nga, even lang mamahal sa buhay natin, siya lang talaga ang makahatak sa atin kay Lord. Pero mga kapatid, kapag ikaw ay born again Christian at ikaw ay nasa kay Lord na, magpatuloy ka, continue, study ka sa Word of God kasi diyan ka lalago, diyan ka titibay upang ang pagiging Kristiyano mo ay magiging productive at malasa para sa iba. Kaya God bless everyone, diyan lang muna tayo.